Double A sa Double B, ang tambalan ni Igan at Ali. Double A sa Double B, Jeng Jeng Munahan. Okay. Nako, ayan na po. Kahapon po malaking balitang finalo up natin dito sa DCBB. After nung mag-resign siya nung umaga, bigla impeach na po sa Kamara si Comelec Chairman Andy Bautista. At siyempre, ang proseso nito, alamin natin, Ali, no, mula mismo kay Senate President Coco Pimentel dahil sa kanila na ang bola ngayon at magiging impeachment court. Ayan, tignan natin kung paano maghahanda dahil ako'y nag-aalala sa panahon, Ali, parang 2 linggo na lang, may budget pa sila. Paano may kalendaryo ito? Ito nga, sabi nga ni... Certified urgent yung yung sabi nga ni tax reform. Senador Kiko Pangilinan, parang waste of time yata yung nangyayari. At gagastusan ng taong bayan. Senate President Coco Pimentel. Good morning po, Igan at Ali. Senator. Magandang umaga. May punta, Igan, Ali. Thank you. Good morning. Nakikinig po. Apo. May oras pa ba ang Senado sa impeachment proceedings po kay Comelec Chairman Andy Bautista, Senador? Hanapan ng oras. Kasi, siyempre, part naman ng job description namin yan. Kung merong in-impeach, kami ang upong mga hukom. Mga hukom. O judges. Hanapan po ng oras. Kahit na mahanapan po ng oras, let's say nakapag-umpisa po yung impeachment trial, no? Kapag tapos pong ma-transmit sa inyo yung articles of impeachment, habang tumatakbo yung impeachment trial, doesn't it also become moot and academic pag inabutan ng December 31st? Let us say, meron talaga siyang resignation letter kasi wala pa naman kami certified true copy nun. So, kung meron talagang resignation letter and then being separated from government service na siya, wala na, dapat stop na yung impeachment. Kahit ongoing na, no? Basta inabutan ng December 31st. Stop na kasi ang guilty verdict, mag-aalis lamang sa tao sa posisyon. Kung umalis na siya sa posisyon, wala na pong point, wala nang dahilan na magtuloy-tuloy pa. Yung sinasabi nila na he loses his immunity, no? Kapag wala na siya sa pwesto. Immunity from suit, no? Ano na siya, private citizen. Makakasuhan na siya sa isang regular court. Lahat po ng kaso, pwede na i-file sa kanya. Okay. So, hahanapan nyo ng oras. Hanapin namin ng hindi dapat namin i-assume na number 1, totoong may resignation letter, and number 2, totoo na by December 31, deemed resigned na siya, or January 1, 2018, deemed resigned na siya. So, wala pa sa amin yun eh. So, until such time na makakuha kayo ng official. Wala kami karapatan na mag-assume ng kahit ano. Kasi yan ang dapat attitude ng judge. Do not assume anything. Okay. Senador, sa ibang paksa, ang PDP laban na ba ang party na talaga pong malakas na sa darating pong mga electoral process natin? Naglilipatan ho eh. Kung yan ang natin, kung yan ang ating magiging day, kami, malakas po ang PDP laban kasi 120 plus congressmen na kami sa House. Tapos mga local government officials, mga governors, malalaking lugar pa, katulad ng Cavite, Leyte, sumasama na po sa amin to. Pati si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ho yata, no? Ay, Opo, nanumpa na. Opo, so kung yan po ating gauge, malakas na po. No? Kaya nga actually, ang namin ni Speaker, gusto sana namin makita na ma-demonstrate o mapakita ng partido yung kanyang lakas sa 2019 elections na i-deliver ng mga party mates, mga local, lalo na yung mga local leaders, ang boto para sa aming national candidates. Pero bakit may mga ugong na baka walang eleksyon ng 2019 dahil ito sa sinusulong din ng partido na federalismo, Senador? Okay. Siguro nagkakaroon lang ng ugong kasi nga federalismo kailangan niya ng constitutional change. Yes. So siguro ang mga ibang nag-iisip na baka pati yung
petsa ng eleksyon, gaganawin. Oo. Pero hindi naman po yung 2019, masyado nang malapit yan para Magalaw. para magalaw o mabago ng new constitution. Actually, ang pinaka-realistic na timetable sa 2019 election sana, Oo. isasakay na natin yung plebiscito Kung pabor ba ang Para sa- tao. Oo. para sa bagong konstitusyon. So, doon pa lang natin malalaman Mhm. kung magkakaroon ba tayo ng bagong konstitusyon after 2019 election. So, tuloy, sa aking palagay, tuloy yun. Okay. Meron ho bang report na dineklara o pinapadeklara kayong persona non grata ng PDP Laban Mindanao Council, Senador? Ang galing naman ng mga taong yun. Kaya nga, nung nalaman kayo, pinapalop sa amin ng DCWB Desma. Galing to eh. Hindi, Anong balita? Ganito na lang, una sa lahat, wala namang kaming Mindanao Council. Wala naman yan. Okay. So, merong mga, kasi ngayon nagkatulog na sinabi mo, Igan, na lumalakas yung PDP Laban. Ang daming nakiki-associate, ginagamit ang pangalan ng PDP Laban, may mga non-members pa nga na bigla na lang member, tapos high-ranking member pa. Oo. yun. So, nangyayari po ito sa mga name dropping, and then, yan mga Mindanao Council. Pero, So wala ito? Presidente ako ng partido, ano gusto nila mangyari sa party namin? Oo. Kung parati nilang persona ng grata ang gusto nilang gawin. Ganito na Parang lang. nauna yata si Speaker Pantaleon Alvarez na yung... Ang gusto ko na lang ang gawin nila, magbuo na lang sila ng sarili nilang party. Kasi this is a free country, bakit mo pipilitin na PDP Laban ka, tapos gusto mo sipain lahat ng leadership ng PDP Laban, ibig sabihin nun, gusto mo rin ipabagsakin yung partido, Yung partido. na sabi mong gusto mong member ka. Mhm. So, hindi consistent yung mga kilos. So, hindi nila mahal yung partido na kiniklaim nila na mahal nila. Kaya, Oo. hindi na pinipirso. Ganito na lang, magawa na lang sila ng sariling party, pwede nilang tawaging persona non grata party. Ang plataforma nila, lahat na mapagtripan nila ng tao, i-declare nilang persona non grata. Di Oo ba? nga. Okay, eto. Si Congressman Pariñas ba, nag-usap na kayo? Medyo nagtampot, nasama mo yata sa listahan daw ng Senado. Sa slate. Oo, hindi raw kayo Senatorial Yun daw slate. ay Hindi. listahan mo, hindi raw kayo nag-uusap, Senador? Tama. Ayun, okay. To be fair sa kanya, Oo. hindi ko siya kinausap. Pero naiisip mo siya. Ayun. Nilagay ko siya kasi very prominent. Nakita mo naman yung leadership niya sa House. Leader, tapos top notcher yan, experienced lawmaker. Pero to be fair naman din sa akin, sinagot ko lang naman yung mga text ng mga Senate reporters at linagay ko doon sa notes ko na number one, hindi ko pa nakakausap itong mga tao ito. Yung mga pangalan doon. Oo. Oo, at saka non-official yan at personal preferences yan. Klaro naman yun. At Ayun. napaliwanag ko naman yan kay, Kay Congressman. Okay naman sa kanya. Ang sinabi naman niya yung plano din niya sa akin. So, anyway, sabi ko, ano lang naman yan, one year to go pa. Alam mo naman, may sabi ng magsalita ng patapos. 1 year is an eternity in politics. A lot of things can happen. Ganun po yan. Buti nag-usap ko baka magkaroon ng PDP Laban Ilocos Council. Oo nga. At saka, Di ba? actually, si Rudy Pariñas, meron din yan experience sa declaration ng persona non grata. Okay. Sa Ilocos Sa naman. Ilocos. Okay, Senador, isa na lang yung campaign sa drugs. Kasi yung ingrato na statement, nagsorry na si PNP Chief Bato, pero ito ang malinaw, si Pangulong Duterte inalis na sa PNP yung campaign against drug at talagang sinabi, PIDEA na to. Lead agency ang PIDEA. So, Senador, alam niyo naman ang kaliwat ka na investigasyon dyan sa Senado sa EJK. Anong reaksyon mo rito? Talagang PIDEA na, NBI na, hindi na PNP? Okay yan. Okay yan. Pero, siyempre, kailangan din natin ng tulong ng PNP. Ang manpower kasi nasa sa kanila. Pero ganito na lang ang advice ko. Kasi
ang problema sa PNP yung double barrel nila. Kaya nga double barrel yun, yung sa daw barrel ng baril nakatutok sa taas, isa nakatutok sa baba. Okay. Ang advice ko na lang sa PIDEA, tutok tayo sa taas. Yung supply, mga supplier, manufacturer, yun ang ating unahin. Hindi yung maliliit na sachet, no? Kasi yung pusher sa baba, hindi naman niya invento yung negosyo eh. Sumakay lang siya sa negosyo. Siguro, I don't know kung dahil sa magandang kita o wala na siyang ibang trabaho. Pero hindi niya kayang inventuhin o itatag yung negosyo ng droga. Ang nagtatag yung mga manufacturer, big time manufacturer at saka supplier, yung mga huli natin. Kung walang 600 kilos, di walang 100 grams na dinidistribute to daan, yun. Yun mo yung problema. Pero actually, ako pa rin nananawagan na all out pa rin yan kasi nasa batas yan. And then, ang ating ambisyon ay mahuli, maaresto at makulong. Yun po yun. Yung proseso pa rin. Hindi shortcut. Yung bang, Senator, yung bang pondo para sa double barrel ng PNP lilipat na sa PIDEA? Tama, Pinag-usapan na namin kahapon yan ni Senator Lawrence, Billion, no? ng ating finance. Pero naman kaming 1 month, kasi November 20 pa naman namin naayusin yung amendments eh. So, bukas, tinitignan po namin anong gagawin dyan sa 900 million na double barrel. Number 1, kailangan ba ng PIDEA ng additional dahil sa kanilang bagong designation? Bigyan na, pero hindi yung buo kasi tapos kung meron ng sobra, priority natin housing at saka social services. Yun po, yung mga tunay na mga pangangailangan din ng taong bayan. Ayun. Okay, thank you. Pero klaruhin ko Sige. all out war against drugs pa rin tayo. Basta ang purpose natin... Suportado naman po yun ng taong bayan, yung all-out war. It's the... All-out war. Nasa batas natin yan. At saka, this is the first administration na ginawang priority yan. Tama yan, kasi kalat na. But it is to arrest. To arrest and then put to jail. Yan po. Yun po ating goal. Correct. Thank you po sa oras, Senate President Thank Coco you. Pimentel. Ingat po, good luck. Thank you very much, Senate President Coco Pimentel, ang ating pong nakapanayam. Oras natin, 10:44 na, kapuso. Double A sa Double D, ang tambalan ni Igan at Ali. Like, ano lang, isingit ko lang itong panawagan ng office ng Mayor ng Makati. Kagabi nagkaroon ng operation. Ni Pedophile. Pedophile. Oo. Ito yung mga litrato sa kanyang my Facebook account Ano yan, ng isang, hindi, Pinoy. Pinoy, pedophile. Ang pangalan Elias Umali Cosme. Nasa custody na siya ng PNP sa tulong po ng impormasyong kinalap mula po sa Makati Social Welfare Department. Ang ginagawa rin nito, kaya nakikiusap Anong modus niyan? ganito, dinadala sa kanya, may pag-aari itong building sa Makati. At itong mga batang ito, wag mo nating buti hindi nakikita, no? Oo. Kasi minor to pedophile ito. Itong mga batang ito ay padala ko sa Viber mo. Pagkatapos niya maging biktima, binubugaw pa niya. My goodness. Kaya nananawagan po ang gulang ng bata. Yun nga, nananawagan ng office ni Mayor Abby Binay. Kung sino man ho ang naging biktima, ayan, baka natatakot kayo kasi ma-impluwensyang tao raw po ito. Asan? Elias Umali Cosme ang pangalan po, baka kilala nyo. At doon sa isang litrato, nagulat nga ako, may kasamang isa pang dating opisyal ng ating gobyerno. Baka pwede magpaliwanag dahil alam mo, minsan ang picture, di ba? Yan, kaya yun lang ang ating panawagan po sa mga biktima pa ditong si Elias Cosme. Hindi alias Elias Cosme. Pedophile, oh. Kala ko nga mga dayuhan yung pumupunta rito para biktimahin yung ating mga kababayan. Okay, oras po natin 10:51. Ang isa po sa inaabangan pa rin natin ano ba maging reaksyon nga doon sa pinag-usapan natin. Yung tanong mo nga, tamang-tama yun, yung budget sa campaign sa droga ng PNP dapat ilipat na
Dahil una ang PIDEA, kulang sa tao. 1,038 Yes. lamang ang ahente nila. Kaya yun nga yung jeng-jeng natin, di ba? Sa lawak at laki ng problema natin sa drugs. Tama. Ngayon pong inatasan na, nag-issue po ng memo ang ating Pangulo na ang PIDEA na po ang lead and sole agency. No? Of course, na nakaalalay pa rin ang PNP, ang NBI, ang Customs. No? So, pero ang pangunahin pong ahensya ay PIDEA na. PIDEA na. Ngayon, 1,038 Nationwide. lamang daw. Actually, Pagkabat sinabi nga, handa at kaya, sabi ni Aaron Aquino, yung Director Actually, General. PIDEA talaga ang ano dapat sa drug. Sa ano? Nakapaloob dun nga sa ano? Sa batas, di Yes. ba? Sa 9165. At ayun, meron ng ano, may pag-uusapan na sa Senado. Nasa Senado na ho kasi yung General Appropriations Act. Pag napag-suri na niya yan sa Bicameral Conference Committee. Kasi hindi ho biro yung budget eh. Biro mo, inalisan ka na ng trabaho, may budget ka pa. Alam mo, yung yung mga mambabatas natin inaabot talaga ng Ating gabi. ng hating gabi. Mga sa Senado. Nag-overtime po Yes. sila dahil nga dun sa ating budget, no, yung for 2018. Tapos din, dahil certified urgent din ng Pangulo, yung yung tax reform package natin. Yan. So talagang ang tanong, saan mo hahanapan ng panahon para dinggin na nga yung para tumakbo po yung impeachment trial ni COMELEC Chairman Andy Bautista sa dami po ng mahahalagang hinaharap nila na trabaho. Sabi naman ni Senator Coco, hahanapan at hahanapan. Alam mo, kagabi, 10 weeks Iga na. Oo. From now until December 31st. 10 weeks. may bakasyon sila undas. Oh. Bago magbakasyon uli ng Christmas. Oh. Kaya ang ano natin, tanong, may oras ba? So, ang recess na nga din ng mababang kapulungan, di ba? Pero kahit na daw sila ay naka-break, Impeachment court yan eh. ay ihahanda pa rin daw po yung articles of impeachment Oo. ni Kagabi Andy Bautista. nga sa budget, nagbiro pa si Senador Ping Lacson kasi budget ng DILG kagabi. Humihingi na naman ng budget ang PNP para sa dagdag na 2 helicopter. Sabi ni Senador Ping, teka, last year na budget, may budget na kayo para sa 2 helicopter Nabili na ba yun? Hindi pa nga, parating pa lang daw. Oh. Kaya nagbiro si Senador Ping, Oh. ba't kailangan nyo ng maraming helicopter? Bakit nga daw? Magamit daw ni PNP Chief Bato sa pag-iikot at baka tumakbo sa Senado. Kaya nagkatawanan. Kasi yun ang meron ng Nagkatawanan. Oo. meron ng alingas-ngas na gano'n di ba? Maganda yun, libre. Pero nasa na yung budget para sa dati? Na kung hindi nagagamit, yun na. Sabi naman ni Senador JB Erito, kasi siya nag-sponsor ng budget ng DLG, na-order na, parating na. Okay, ito na ulit. 10:54. Thank you. Double A sa Double D, ang tambalan ni Igan at Ali. Double A sa Double D. May pahabol si Pastor Boy Oh. sa Icon. Igan Ali, ano na nangyari dun sa 3 helicopter na binili ng PNP nung panahon ni Gloria? Na binenta ni FG as brand new daw. O nga, no? May investigasyon dun. Oo nga. O nga, asa na nga yung mga helicopter na yan? Tuk. Text pa baon. Okay, text pa baon natin. Wala Maraming kami salamat oras. sa lahat Bukas ng ulit. ating Thank you. nakasama ngayong umaga. Ating text pa baon na yun. Yung mga magpapatahi daw ng robe na senador. Aling Letis sa Kamuning. Hindi natin nasabi kay Senate President Coco. Kaya Aling Letis sa May Kamuning. discount daw pag Sabi niya, narinig sa DCWB. Sige daw. Sino banggitin nyo lang. Double A sa Rob, double ha? B. Gawan niyo isa, plural. Ito ating text pa baon. Tell a lie once. And all your truths become questionable. Ginagawa sa korte yan. Diba? Isang beses ka lang Isang beses magsinungaling, lang. lahat ng katotohanan sinabi mo, pagdududahan. Ginagawa sa ano yan eh. Sa And with mga that, we korte. say, hasta mañana. Lagi namin paalala Andali, sa andali. inyo. Ayan. Kahit ano pang pinagdadaanan natin, bilang tayo, individual at bilang bansa, this too shall pass, manalangin tayo para sa ating bayan, at lagi tayong maniniwalang God is so good. All the time yan! Saya na God Thank you. bless the Philippines. Thank you, Lord. Double A sa Double D, ang tambalan ni Igan at Ali. Double A sa Double D, Jeng Jeng muna at balita, ang kulit ang saya ng umaga. Mismo, pinagparis ng tadhana, ang
Sulit ang saya ng umaga. Double A sa Double B!